gusto kong may marating na malaki. I'm a dreamer. Noong bata pa si Abraham, mataas ang kanyang pangarap para sa sarili. Subalit, hindi siya sinusuportahan ng kanyang pamilya. Pag dumadaan yung mga eroplano, lagi ko sasabi, sasakay ako dyan. Sabi ng nanay ko, yabang-yabang mo, ambisyoso ka. Tatay mo nga, saka kami, jeep lang, ikaw masasakay ka dyan. Hindi natin kaya yan. Sabi ko, hindi. Magta-travel tayo, magta-travel ako. Ganito man ang naranasan ni Abraham, hindi siya tumigil na mag-aral ng husto. I was doing well in my academics. I would love to always excel. Ayoko yung ng mediocrity. I want something. When I want to do something, I'll give the best. So excellence. Bagamat si Abraham ay masipag sa kanyang pag-aaral, siya ay naimpluwensyahan ng masamang bisyo. But I started to smoke. Natuto kong inom. Simula din mag-take ng drugs. Hindi alam na nanay ko to. Sa kolehiyo, si Abraham ay laging tumutulong sa kanyang mga kamag-aral sa kursong engineering. Ang ginagawa ko noon, pag may empty room, tatawagin ko yung mga bagsak. Sabi ko, halika kayo, tuturo ko, lalabas ito sa exam. So I want them to excel, I want them to pass, I want them to be at the same place. Habang tinutulungan ni Abraham ang mga kamag-aral, dalawang babae ang lumapit sa kanya upang imbitahan siya sa isang gawaing simbahan. Then hindi ko alam, mga Christian yung tinutulungan ko. Sabi niya, Kuya, total, tinutulungan niyo ako sa school. Imbitay naman ka na may fellowship kami dyan. Sa una, si Abraham ay nagtataka sa kanyang mga nakita. Ngunit, In the Bible, the truth, you know, John 8:33, you shall know the truth, and the truth will set you free. I gave my life to the Lord. Sabi ko, I want a better life. I want your grace. tuluyan ng tinalikuran ni Abraham ang masamang bisyo at siya ay lumago sa kanyang relasyon sa Panginoon. Natupad ang kanyang pangarap na makapunta sa ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang isang surveyor upang suportahan ang kanyang naiwang pamilya. Naging aktibo rin si Abraham sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. So I started a church in Saudi Arabia. So nagsimula kami, mga dormitory, ng mga OFW, hanggang lumaki yun ng lumaki. For 2 years, I was the pastor. Mula sa pagiging isang surveyor, ay sinunod ni Abraham ang tawag ng Panginoon na siya'y maging pastor. Subalit, nakaranas ng hindi inaasahang kahirapan ang pamilya na sumubok sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Only water, wala na rin formula, wala na rin breastfeeding yung wife ko. So, kama-kama ng hot water. Every time I remember that, it breaks me. Kasi parang mark na sinabi ko, hindi ko na uli makikita to. Lord, hindi ko na makikita ulit to. Kasi tinawag mo kami. Ang pagsubok na ito ay naging daan para mas tumibay ang pananampalataya ni Abraham at ng kanyang asawa. Nagkaroon sila ng maliit na negosyo na naging malaking tulong upang magbahagi sa mga nangangailangan. And I started to understand. And then I started to become hungry. I started to speak, declare. Kapag ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos at hindi lang nakinig kundi ipinamuhay mo dahil naranasan mo ang maraming himala sa buhay mo. Ngayon, si Abraham at ang kanyang buong pamilya ay aktibong tumutulong sa mga pastor at kaibigan. All the journey with the Lord, where I am today, is only by the grace and the mercy of God. Ang dami din namin natutunan. Ang daming mali, ang daming failure, ang daming mistakes. May mga mali din kaming nagawa. Ministry,